akong tumayo at nakaupo sa kama. Lalo akong kinabahan na lumapit ito sa akin. Akala ko ba lumpo? Bakit nakakapaglakad? Mabilis akong tumalikod upang buksan ang pinto. Kaso nakalak na ito. Nagulat ako nang bigla akong hilahin papunta sa kama. Yung amoy nito, kilala ko. Hindi ako pwede magkamali. Austin Gray? Malakas kong wika. Yes, it's me. My beautiful hater. Wika nito. Bitiwan mo nga ako, Austin. Kailangan ko nang umuwi. Wika ko. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Gusto mo nang umuwi ka agad? Bayaran mo muna ang kasalanan mo. Bulong nito. Wala akong kasalanan sa'yo. Kaya wala akong dapat na bayaran. Galit na wika ko. Pero ramdam kong isa-isa nitong inaalis ang kasuotan ko kaya lalo kong kinabahan. Pansin ko rin wala itong suot na kahit na anong saplot sa katawan. Ang bilis mo namang makalimot. Kagabi lang yun, di ba? Tanong nito. Napanganga ako nang maalala ko ang sinabi nito. Austin, joke lang mo sinasabi ko, kaya huwag mo seryosohin. Wika ko. Para sa akin hindi yun joke, Aubrey. Hindi ako natutuwa. Asar na wika nito. May kasalanan ka rin naman sa akin na. Kaya pa... Hindi ko na natapos sa sasabihin ko dahil mabilis nitong sinakop ang labi ko. Halos hindi ako makahinga sa ginagawa nitong halik. Papatunayan ko sa iyong hindi ako bakla. Bulong nito at gumapang na ang halik nito sa pangako. Austin, ano ba? Sagaw ko sabay tulak ko rito. Hindi pwedeng maulit na naman ang nangyari noong nakaraang araw. Napatingin ako sa cellphone nitong nag-iingay. Austin, may tumatawag sa cellphone mo. Wika ko rito pero patuloy lang ito sa ginagawa. Austin, may tumatawag sa'yo. Ulit ko sabi. Busy pa ako. Bulong nito sa may puno ng tenga ko. Pero baka importante. Wika ko. Trom, umiiwas ka lang, Aubrey. Galit na wika nito. Tumayo ito't kinuha ang cellphone. Nagmadali ko inayos ang kasuotan ko. Nakita kong lumabas ito kaya sumilip ako sa pinto upang tingnan ang lalaki. Nakita kong meron pa itong kausap. Nakatingin din ito sa bintana. Marahan ang ginawa kong paghakbang upang hindi makalikahan ng ingay. Naku, Austin. Huwag ka muna lilingon. Dahil konting hakbang na lang malapit ako sa pinto. Lumingon ulit ako kay Austin na patuloy pa rin itong nakikipag-usap. Marahan kong binuksan ang pinto. Mabuti na lang bukas ito. Saan ka pupunta, Aubrey? Baka nakakalimutan mo hindi pa tayo tapos. Galit na sigaw nito. Nakita kong papalapit ito kaya nagmadali ako lumabas ng silida. Halos muntikan pa nga ako mahulog sa hagdan. Aubrey! Bumalik ka dito! Hiyaw ni Crayola. Nakahinga lamang ako ng maluwag na makauwi na sa bahay ko. Mabuti na lang wala ako nakita mga tauhan nito. Siguro naman hindi na pupunta dito si Austin. Nakakainis. Paano nito nalaman na mag-apply ako ng kasambahay? Sa kwarto na lang ako tumuloy. Mas mabuti pang matulog na lamang ako maghapon. Matuling lumipas ang araw. Nakakainis dahil 5 araw na akong kain tulog lamang. Paano na ako? Baka sa susunod na araw ay mamalimos na lang ako sa kalye dahil ubos na ang ipon ko. Tumingin ako sa watch ko at nakita kong 8:00 na ng gabi. Pumasok kaya akong dancer sa club. Kaso baka hindi pa ako natatapos sumayaw ay pagbabatuhin na ako ng bote dahil sa tigas ng bewang ko. Hindi rin naman ako pwedeng kumanta. Baka mabasag ko ang microphone. Wala mula akong katalan-talan sa katawan. Nakakainis. Antalan ko lang atay kumain at matulog. Humiga ako sa kama nang matuyo na ang buhok ko. Kakapikit ko lang nang marinig kong merong kumakatok sa pinto. Baka nagbago ang isip ni Faith. Ang usapan kasi namin dito siya matutulog ngayong gabi dahil off niya bukas. Balak sa namin uminom ng alak. Hindi ko na inayos sa sarili ko. Nakasuot naman ako ng bra kaso manipis lang ang suot kong dress na pantulog. Mabilis kong binuksan ang pinto. Nakangiti pa nga ako pero nawala ang ngiti ko nang malaman ko kung sino kumakatok. Oh, Mr. Austin, nagkamali kaya ng bahay na kinakatok? Tanong ko rito. Hindi ako nagkamali. Sa katunayan, dito talaga ang punta ko dahil maniningil pa ako sa taong may utang sa akin. Wika nito. Sa akin pagkakaalam ay never ako umutang sa'yo, Mr. Crayola. Singhal ko. Nakita kong umisi ito. Tumingin ito sa mukha ko pababa sa kasuotan ko. Ngayon ko lang naalalang manipis lang ang suot kong damit. Very nice view. Saad nito sabay kagat ng labi at tumingin pa ito sa akin. Isasara ko na sana ang pinto nang mabilis nitong naiharang ang katawan. Malakas ito at malaking tao kaya mabilis lang na nakapasok sa loob ng bahay ko.
Austin, lumabas ka ng bahay ko. Trespassing ka dito. Bulalas ko, ngunit parang walang narinig ito. Nakita kong umupo ito sa sofa at humpa ang lokong lalaki. Hindi ako trespassing. Remember? Binuksan mo ang pinto at pinapasok mo ako. Wika nito. Ano bang kailangan mo? Asar na tanong ko. Diyos ko, akala ko pa naman babalik na sa normal ang buhay ko kaso parang lumala pa yata. Kailangan mo ng trabaho? Meron ako ibibigay sa'yo. Pag-aalok na to sa akin. Of course, I need a job dahil baka isang araw kumain nila ako ng papel dahil wala na akong pera. Asar na wika ko sa lalaki. Okay, bukas may trabaho ka na. Wika nito. Talaga? Ano bang ibibigay mong trabaho sa akin? Tanong ko. Lumapit ka sa akin at sasabihin ko sa'yo kung anong trabaho ang ibibigay ko. Wika pa nito. Ayoko nga. Sabihin mo na lang kasi. Naririnig ko naman. Hindi ko na kailangan lumapit pa sa'yo. Wika ko. Hindi ko rin sasabihin sa'yo. Hindi naman ako magugutom. Tama ba ako? Mapangasar na tanong ng lalaki. Masamang tingin na ibinigay ko rito. Nagdadabog akong lumapit dito. Ang daming arte ng lalaking ito. Oh, anong trabaho bang ibibigay mo sa akin? Tanong ko ulit. Nagulat ako nang hilahin akong palapit pa sa kanya. Ano ba, Austin? Suway ko sa binata. Ngunit patuloy lamang ang lalaki at inamoy muna ang buhok ko bago nagsalita. Gagawin kitang spy. Wika nito. Spy? Ulit na tanong ko. Yes, spy. Hindi naman mahirap ang ipagagawa ko sa'yo at kung sakaling mapatay ko ang lahat ng gustong umagaw sa trono ko, ay papalayain na kita. Hindi ka naman lugi dahil malaki ang saod mo. Plus, bibigyan pa kita ng sasakyan. Wika pa nito. Magkano naman ang sahod ko? Tanong ko rito. 50,000 a month. At kung sakaling mapatay ko na mga kalaban ko, makakahanap na rin ako ng babaeng nararapat kong pakasalan. Wika nito. Shit, bakit parang masasaktan ako? Lalo na kung iisipin ko pa lang na meron na itong babaeng gustong maging asawa. Marami bang gustong umagaw na pagiging mafia lord mo? Tanong ko. Yes, kaya kailangan ko na silang unahan. Wika nito. Sige, payag na ako. Tugon ko. Good. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo na makalis na tayo. Utos nito sa akin. Ha? Teka, ngayon na ba? Gulat na tanong ko. Yes, dahil bukas ng gabi mag-uumpisa na tayo. Wika nito. Sige. Sagot ko at tumayo ako pero nakita ko may nag-text sa cellphone ko at kukunin ko na sana nang maunahan ako ni Austin. Hey, cellphone ko yan na. Wika ko. So? Hurry up. Ayusin mo na ang gamit mo na makalis na tayo. Asik nito sa akin. Umalis na lang ako sa harap nito. Nakita kong busy na ito sa cellphone ko. Kinuha ko din ang baril na ibinigay ni Papa sa akin. Hindi ko inakalang magagamit ko ito. Muli akong lumabas ng silid ko. Nakita kong busy pa rin si Austin sa cellphone ko kaya marahan ako lumapit dito upang tingnan kung anong pinagagagawa nito sa phone ko. Hindi ko pa nga halos nakikita nang bigla nitong itago at lumingon sa akin. Let's go. Kailangan na natong umalis. Wika nito pero nagulat ako nang ilagay nito ang cellphone sa bulsa ng pants niya. Hey, cellphone ko yan. Ibigay mo nga sa akin yan. Inis na wika ko. Umiling lang ito at nauna nang maglakad palabas ng bahay ko. Nakakainis ang lalaki iyon. Inilak ko muna ang pinto. Hindi ako sure kung hanggang kailan ako magiging spy daw ni Austin. Sumunod na ako kay Austin. Ang bilis naman maglakad ng lalaking iyon. Aubrey! Nagulat ako sa tumawag sa akin. Lumingon ako dito at ngumiti. Oh, Ed, ikaw pala. Wika ko. Mukhang aalis kang muli, Aubrey. Tanong nito. Oo, may bago kasi akong trabaho. Pwede bang patingin-tingin ang bahay ko? Baka kasi pagbalik ko wala na yung bubong ko. Wika ko sa lalaki. Ngumiti ito sa akin. Sure, akong bahala sa bahay mo. Mag-iingat ka, Aubrey. Wika nito. Salamat. Hindi ko na natapos sa sasabihin ko dahil narinig ko malakas na busida ng kotse nito. Sige, alis na ako. Baka hindi pa ako nagsisimulay, baka mapatalasik na ako. Salamat ulit. Wika ko. Nagbusin na ulit sa Austin. Lagot, mukhang galit na ang lokong lalaki. Ayaw pa naman noon ang pinaghihintay. Nagmadala ko lumapit sa kotse at pumasok sa loob. Nakita kong hindi maipinta ang pagmumukha ni Austin. Alam mo, nagmamadali tayong umalis. Nakapag-usap ka pa talaga sa lalaking iyon? Galit na sabi ni Austin. Sorry, meron lang akong sinabi sa kanya. Sagot ko dito.
Siguro, nag-I love you ka pa sa kanya bago umalis. Bakit? Boyfriend mo ba siya? Galit na tanong nito sa akin. Naku, hindi ko siya boyfriend. Pagtanggi ko, hindi ito nagsalita at pinatakbo na ang kotse. Nakita ko maasim pa rin ang mukha nito. Hindi na lang ako umimik pa. Nakarating kami sa bahay nito. Nagmamadali itong bumaba ng kotse at basta lang akong iniwan dito. Nagulat pa nga ako nang ibagsak nito ang pinto ng kotse. Sumunod na lang ako dito at nakita ko si Daisy na nakangisi pa sa akin. How are you, Miss Aubrey? Sabi ko sa'yo, di ba? Magkikita pa rin tayo? Wika nito. Alanganin na lamang akong ngumiti rito. Ihatid na kita sa dating kwarto mo, Miss Sater. Hanga na talaga ako sa'yo. Akalain mong nasabihan mong bakla si Lord? Umiiling na wika nito. Hindi ako nagsabi doon. Palusot ko rito. Oh, talaga? Pangaasar na tanong pa dito sa akin. Hindi ko nalang pinatulan ang pangaasar nito. Miss Sater, maaga tayong alis bukas. Kailangan ng isa-isahin ni Lord ang mga gustong magpabagsak sa kanya. Wika nito. Sige, maaga ako magigising bukas. Sagot ko. Lumabas na agad ito ng silid ko. Siguro bukas ko na lang aayusin ang mga gamit ko. Nagising ako sa alarm ng cellphone ko. 5 na ng umaga kaya bumangon na ako. Baka biglang kumatok si Daisy at sabihing aalis na kami. Kaya mabilis ako naligo at nagsuot ng pants and t-shirt. Kinuha ko ang dala kong barila dahil alam kong kakailanganin ko ito pero hindi pa ako halos nakakalabas ng silid ko nang marinig ko ang magkakasunod na putok ng barila. Nagtatakbo ako papalabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Ang aga namang umatake ng mga kalaban ni Austin. Hindi pa nga ako nag-aagahan. Miss Aubrey, magtago ka. Baka matamaan ka ng bala. Hiyaw ni Daisy kaya mabilis ako nagtago. Hinagisan ako ni Daisy ng baril. Shit! Nakapasok na sila. Narinig kong wika ni Daisy. Miss Aubrey, huwag kang lalabas dyan. Bili ni Daisy bago umalis sa aking harapan. Pero hindi pwedeng dito lamang ako at sila ay nakikipaglaban. Nasaan kaya si Austin? Maya-maya pa'y tumigil ang palitan ng putok ng barila. Narinig kong merong nagtatawanan at parang meron silang pinahihirapan. Langaya, si Daisy yun ah. Mukhang pinaghihirapan ng mga ito. Marahan ako lumakad palapit sa mga taong nagtatawanan. Nakita kong sinampal si Daisy. Ang malas naman ng kanang kamay ni Austin Gray dahil mamamatay ng maaga. Saan ng taong sumampal kay Daisy? Sabay nagtatawanan pa ang mga ito. Ikaw ang uunahin namin patayin. At isusunod namin ang iba pang magagaling na tauhan ni Austin. Wika naman ng isang lalaki. Nakita ko sinampal at sinuntok na isang lalaki sa Daisy. Kinuha ko isa pang baril ko. Kahit 2 lang ang mapatay ko. Alam ko may lakas pa sa Daisy. Shit, kinakabahan ako. Bahala na. Inalala ko ang mga itinuro ni Papa sa akin kung paano patamaan ng kalaban mula sa malayo. Tumingin sa akin sa Daisy. Tumango ito. Ang ibig sabihin ay ituloy ko ang bala ko sa mga ito. Itinutok ang 2 hawak kong baril sa mga ito. Bahala na. Kahit 2 lang matamaan ko sa mga ito. Kinalabit ko na ang gatilyo ng baril na hawak ko. Hindi ko alam kung sino ang mga natamaan sa ginawa kong pagbaril sa mga kalaban. Napansin ko 2 tao ang natumba. At nakikipaglaban na si Daisy. Ngunit wala na akong bala. Nangiya. Hey, mga pangit! Pagtawag ko, tumingin sa akin ang mga ito at nakita kong papalapit sa akin ng 2. Bakit 2 kayo? Lugi naman ako. Dapat isa lang. Dahil nag-iisa lamang ako. Saad ko. Nakatingin lang ang mga ito sa akin. Hindi siguro makapaniwala sa mga sinabi ko. Pansin kong mabilis na sumugod sila papalapit sa akin. Nakita ko ang mga mamahaling vase kaya mabilis ko itong pinagbabato sa mga kalaban ko. Pero hindi man lang ininda ng mga ito ang pagbato ko ng babasaging vase. Mabilis ako umilag sa pag-atake ng 2. Nakita kong papalapit si Daisy dahil nagapinan nito ang kalaban nito. Nasuntok agad na Daisy ang isang lalaki kaya isa na lang ang magiging kalaban ko. Mr. Pogi, baka gusto mo mag-jack and point na lang tayo? Kasi naman magsakitan pa tayo, di ba? Balong tanong ko, pero sumugod pa rin ito kaya naman mabilis akong inatake. Muntik na ako matamaan sa mukha ko. Naganda na ako sa pag-atake nitong muli. Alam kong malakas ito at mabilis pang kilos. Naglabas ito ng kutsilyo at mabilis na sumugod sa akin. Kinuha ko ang basag na vase at binato ko rito. Natamaan ko ito sa mukha kaya napatigil ito. Masamang tingin na binigay nito sa akin. Kumilos itong muli. Alam ko sisipain ako kaya sinalubong ko ang sipa nito. Pero malakas ito at sumugod muli sa akin. Nakailag ako kahit papaano kaso nadaplisan ang braso ko ng kutsilyong hawak nito. Nakangisi itong tumingin sa akin.
Hindi ko kaya ang isang ito dahil malaking tao. May nakita kong baril kaya mabilis ko itong kinuha. Kinalabit ko agad ang gatilyo kaso walang bala. Anak ng teteng oh. Ibinato ko ang baril sa kalaban ko para kahit papaano makaganti naman ako. Sa pulo ito sa ilong na lalong sumama ang tingin nito sa akin. Sumugod muli ito sa akin. Itinaas ko ang paa ko at pinatamaan ko ang itlog nito. Namilipit ito sa sakit. Sinipa kong muli ang mukha nito. Habang wala pang lakas ay inunahan ko na. Mahirap na akong makabawing muli ng lakas. Lagot na ako noon. Nakita ko ang ibang mga tauhan ni Austin. Nagsipasok na sa loob ng bahay. Nagmamadali rin pumasok si Austin. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating na sila. Lumapit sa Austin sa lalaking kalaban ko at magkakasunod itong sununtok. Dalhin sa Bartolina ang mga yan. Paaminin ko sino leader nila. Galit na wika ni Austin. Mabilis na lumapit sa akin si Austin at tumingin sa sugat ko sa braso. Mabilis akong dinala ni Austin sa kwarto nito upang gamutin ang sugat ko. Aray! Dahan-dahan naman! React ko dito. Kasalanan mo dahil hinayaan mong kalaban mo saksakin ka. Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Sermon ni Austin sa akin. Hayaan mo sa susunod. Kung sakaling meron ulit ako mga kalaban, sasabihin ko. Teka lang, iilag lang muna ako. Wika ko pa kay Crayola. Masamang tingin na binigay nito sa akin. Huwag mo kong pinaglololoko, babae. Asar na wika nito. Masyadong piko na lalaking ito. Kaya hindi na ako nagsalita. Dalhin mo ang mga gagamitin mo at aalis na tayo dito. Sabi sa akin ni Austin kaya tumango ako rito. Ayoko magsalita. Wala na bang masakit sa'yo? Hindi ka ba nasuntok ng kalaban mo? Tanong ulit nito. Umiling lamang ako at hindi nagsalita. Magbihis ka na nang makalis na tayo. Have you eaten breakfast? Tanong nito. Umiling ulit ako at nakita ko nagdilim ang mukha nito dahil sa iling at tango lamang ang ginagawa kong sagot sa binata. Pinaglololo ko ba ako, Aubrey? Galit na tanong nito. Umiling ulit ako. Ang sarap kasi nitong asarin dahil masyadong pikon. Tom! Hiyaw nito sabay sipa sa lagay ng mga gamot. Nakita ko nagkalat ang mga ito. Umayos ka, babae. Wika nito bago umalis ng silid. Gusto kong matawa kasi masyadong pikon nito. Lumabas ako ng silid at nakita ko naghahanda na si Daisy sa pag-alis namin. Nasaan kaya si Crayola? Mukhang may sumpong pa rin ito. Miss Aubrey! Pagtawag ni Daisy sa akin kaya tumingin ako rito. Nakita kong putok ang labi nito. Thank you, Miss Aubrey. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinaglalamayan na ako. Saad ni Daisy. Ngumiti lang ako rito. Aalis na ba tayo? Tanong ko. Yes, Miss Aubrey. Sa kotse ka ni Lord sasakay. Yun po ang bilin niya sa akin. Wika nito. Let's go. Maganda kayo dahil alam kong meron pa tayong kalaban sa daraanan natin. Biglang wika ni Austin at sumulpot sa harap namin. Tumingin ako dito. Biglang umasim ang mukha nito nang makita ko. Nag-flying kiss pa ako rito kaso lalong sumama ang timpla ng aura nito. Tumayo ako't lumapit dito. Ang sungit mo ah. Sige ka, baka tumanda ka agad. Hindi ka makakahanap ng mapapangasawa mo. Wika ko pa. Hinawakan ko pa ito sa braso. Tayo na po kamahalan. Wika ko. Hindi ito nagsalita at hindi rin naman nagalit kahit na humawa ako sa braso nito. Nakita ko pa si Daisy. Nakangisi ito sa akin kaya tumaas lang ang kilay ko rito. Kinuha ko rin ang binigay na baril sa akin ni Crayola. Alam kong magagamit ko ito sa gitna ng kagipitan. Nakita kong malikot ang mga mata nito. Mag-ingat kayo. Kaliwat kanan. Merong nakaabang na kalaban. Wika ni Austin. Wow, ang galing naman. Paano nito nalaman? Merong kalaban? Nakita kong meron itong tinitingnan sa gilid nito. Tumigil kami at kinuha nito ang baril at naglabas din ito ng granada. Maganda ka, my hater. Wika nito. Pinatakbo ni Austin ng mabilis ang kotse. Nagulat ako sa mga pagsabog sa labas. Narinig ko rin na merong bumabaril sa kotse namin. Marunong ka mag-drive? Tanong nito. Tumango ako rito kaso sumama ang tingin nito sa akin. Oo, marunong ako. Sagot ko dito. Ikaw na muna mag-drive at ako nang bahala sa mga humahabol sa atin. Wika nito. Paano? Nandyan ka. Nagtataka kong sabi. Umupo ka dito sa hita ko. Siguro kasya ka naman dahil maliit kang babae. Wika nito. Nakasimangot na umupo ako sa loob nito. Kakainis kung pintasan ako wagas. So what kung pandak ako? Nag-umpisa na ako mag-drive. Kahit papaano marunong ako mag-drive ng kotse.
Meron kaming dating sasakyan na ibenta lang nang si Mama ay na-comatose. Si Austin naman ay patuloy lang sa pakikipaglaban. Panay din ang hagis nito ng Granada. Kahit kinakabahan ako, pinipilit ko mag-drive ng maayos. Ituloy mo lang ang pagdadrive. Wika nito. Nakita kong kinuha nito ang laptop pero humawak ang kamay nito sa bewang ko at marahang pinisil. Langya, bakit parang pinagpapawisan ako tapos ang init din. Ang lakas naman ng aircon dito sa loob ng kotse. Nanigas ang katawan ko nang tumaas ang kamay nito patungo sa dibdib ko. Ramdam ko rin na mainit na hininga nito sa bato ko pero patuloy pa rin naman itong nakatingin sa laptop. Ako ang nag-iinit sa ginagawa ni Austin lalo at nakahawak pa rin ito sa dibdib ko. Nakahinga ako ng maluwag nang inalis nito ang kamay sa hinaharap ko. Busy pa rin kasi ito sa laptop nito. Nakita ko sa gilid ng mata kong itinabi na nito ang laptop. Tapos na siguro. Nagulat ako nang bumulong ito sa akin. Alam mo bang nag-iinit ako sa'yo? Tom, wika nito. Austin, ikaw na mag-drive. Nautal kong wika. Bumalik ka na sa upuan mo at baka dito pa lang maghahasa na kita. Wika nito. Mabilis akong bumalik sa upuan ko. Nakita ko din ang pawis sa noo ni Austin. Hindi na lang ako tumingin dito. Bumaling ang mata ko sa labas ng bintana. Matagal din ang biyahe namin. Bago kami nakarating sa bahay nito sa Tagaytay. Pumasok kami sa loob at umupo sa sofa dahil pag-uusapan ang gagawing plano. Lord, si Ray Dizon ang next dahil siya ang may kagagawan sa pagsugod sa bahay mo kanina umaga. At mga tauhan din niya ang nakasagupan namin sa daan kanina. Ang kailangan natin alamin ay kung saan parte ng dagat nakatigil ang malaking barko ni Dizon. At mamaya 2:00 ng hapon, ang labas niya sa hotel. Mahabang litanya ni Jess. Isa rin ito sa mga magagaling na tauhan ni Austin. Biglang tumingin sa akin sa Jess. Kaya tumaas ang kilay ko. Alam kong kayang-kayang lagyan ng tracking device ni Miss Aubrey sa Ray Dizon. Muling wika nito. Ngumiti pa ito sa akin kaya nagsalimbayan pataas sa mga kilay ko. Kaso, merong pumisil sa gilid ng hita ko at nakita ko si Austin, ang may kagagawan. Maasim na din ang mukha nito. Okay, magpahinga na kayo. Kami na munang aalis mamaya ni Aubrey upang maglagay ng tracking device kay Dizon. Wika ni Austin. Follow me, Aubrey. Saad sa akin ni Austin kaya sumunod ako rito. Dinala lang pala ako sa magiging silid ko. Wala akong masabi sa kwarto kundi ang ganda at ang laki. Narinig ko sumarado ang pinto. Hindi ko yun pinansin. Baka lumabas na si Austin. Lumapit ako sa kama. Parang ang lambot ng kama. Lumingon ako at lumaki ang mata ko nang makita ko si Austin. Wala nang damit at naalis na rin ang belt nito. Anong ginagawa mo? Akala ko ba lumabas ka na? Kinakabahang tanong ko rito pero hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa akin para akong kakainin ng buhay. Austin, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Lumabas ka na ng silid ko. Wika ko, kaso lang ay patuloy lang ito sa pag-alis ng kasuotan. Boxer na lang natitira dito. Nakalapit agad ito sa akin at itunulak ako sa kama. Mabilis itong pumatong sa ibabaw ko. Maliksi ang mga pagkilos ni Austin dahil naalis na nito ang lahat ng suot ko. Tinulak ko ito kaso hindi man lang ito natinag. Patuloy pa rin sa paghalik sa katawan ko. Diyos ko po, ang bilis ng kilos ni Crayola. Alam kong mali ito dahil meron ng nobya si Austin. Paano ko malaman ito ng nobya niya? Nakakahiya. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa. Magpahinga ka muna. Gigisingin na lang kita kapag aalis na tayo. Bulong nito sa akin pero ramdam kong hinalikan ako sa labi bago umalis sa ibabaw ko. Nilagyan din ako ng damit. Aangal sana ako kaso makulit sa Austin. Ma, pa, sorry po dahil pumatol ako sa may nobya. Bulong ko bago ako tuluyang lamunin ng antok. Nagising ako may humahalik sa akin. Mabilis ko itinulak sa Austin. Tumingin ito sa akin ng masama. Hanip, ito pa may gana magalit. Ang ginagawa mo? Tanong ko. Nagtanong pa. Wika nito. Lumapit muli ito sa akin pero nagmadali akong tumayo sa kama. Mabilis ako nakapunta ng CR. Agad din ako nagbihis. Baka biglang pumasok na naman si Austin. Pantalon at crop top, t-shirt ang suot ko. Tumingin ako sa salamin at ngumiti ako nang makita ko labas ang tiyan ko. Ang sexy ko talaga. Nakalugay lang ang buhok ko at naglagay ng konting lipstick. Bumukas ang pinto at pumasok si Austin. Bakit ganyan ang suot mo? Galit na tanong nito. Ha? Okay naman ang suot ko ah.
Katwiran ko. Okay pa yan sa'yo? Halos ilabas mo ng tiyan mo? Anong klaseng damit yan? Hindi magandang tingnan. Pero ayos naman na. Hindi naman pangit. Bagay nga sa akin. Katwiran ko. Sumama ang mukha nito. Palitan mo ang damit mo, Aubrey. Hindi ako natutuwa sa suot mo. Galit na wika nito. Hindi ka natutuwa? Pero ako natutuwa ko sa suot ko, Austin. Bagay sa akin, nasaksi ko nga dito. Pagmamaktol ko. Magpalit ka ng damit mo, Aubrey. Binabalaan kita. Utos nito. Nakita ko lumapit ito sa cabinet. Nakakainis itong si Austin. Ito, ang suotin mo, Aubrey. Wika nito. Tumingin ako sa damit na binibigay ni Austin. Gusto kong magmura dahil sa damit na pinasusuot nito sa akin. Long sleeve blouse. Maganda naman yung damit kaso malaki sa akin. Bagay lang yun sa matatangkad na babae. Hindi rin ako sanay magsuot ng long sleeve. Ang init na nga ng panahon tapos ganyan pa susuotin ko. Nakakaloka itong si Austin. Huwag naman yan, Austin. Para naman ako inilagay sa sako kapag yan ang suot ko. Wika ko rito. Itong gusto kong suot mo, Aubrey. Galit na wika nito. Ikaw naman pala may gusto ng damit na yan. Ikaw nalang magsuot. Wika ko. Isa, I warn you. Pagbanta nito. Masama ang loob nang lumapit ako't kinuha ko ang damit na gusto nitong suotin ko. Gusto kong maglupas sa sama ng loob kay Austin. Inalis ko ang suot kong damit. Kahit pa nandito sa loob sa Austin. Hindi na ako mahihiya dahil nakita na rin naman ito ang katawan ko. Gusto kong umiyak dahil sa laki ng suot kong damit. Kinuha ko ang damit na crop top upang ilagay muli sa cabinet. Nakatayo pa rin si Austin sa harap ng cabinet. Nakahawak pa nga ito sa bewang nito. Tabi nga. Singhal ko, sabay bangga ko sa katawan nito. Pero hindi mala ito gumalaw sa pagkakatayo. Umayos ka, Aubrey. Hindi ako natutuwa sa'yo. Mas lalong hindi ako natutuwa sa'yo. Bulong ko. What did you say, Aubrey? Galit na tanong nito. Wala akong sinasabi, ah. Wika ko. Nakita kong galit itong tumingin sa akin kaya lumabas na lang ako ng silid ko. Nakakainis si Austin. Miss Aubrey, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Kahit na sinong pinakamagaling na pintor ay hindi kayang ipinta ang mukha mo. Pagpuna sa akin ni Daisy. Tingnan mo naman ang suot kong damit. Malaki pa sa akin. Asar na wika ko. Bagay naman sa'yo, Miss Aubrey. Wika nito. Ano daw? Bagay pa talaga? Umiling lang ako dahil parehas lang sila ng amo nito. Hindi marunong tumingin kung bagay ba o hindi. Palitan mo na lang yung damit mo kung ayaw mo isuot, Miss Aubrey. Para ka tuloy binagsakan ng durian sa mukha. Wika nito. Kung ako lang masusunod, kanina pa ako nagpalit ng damit. Kaso may apple kasi. Asar na wika ako. Si Lord ba ang sinasabi mong apple? Tanong nitong nakangisi sa akin. Sino pa ba? Asar na wika ako. Nox naman. Sa'yo lang ginawa ni Lord ang ganyan. Sa dami ng dumaang babae sa buhay ni Lord, ikaw lang ang bukod tanging pati sa susuting damit ay nangingialam siya. Wika nito. Hindi ako nagsalita sa mga sinabi nito. Kalokohan yun. Magmerienda ka muna, Miss Aubrey, bago ka umalis kasama sa Lord. Wika nito. Nagkatinginan kami ni Daisy nang marinig namin na may papalapit kaya bigla kaming tumigil sa kwentuhan namin. Daisy, ayos na ba lahat ng mga armas at yate? Tanong ni Austin. Yes, Lord. Naayos na namin ni Jess. Sagot ni Daisy. Good. Wika ni Austin. Tapos ka nang kumain, Aubrey? Kung tapos ka na, kailangan na natin umalis. Wika ni Crayola. Nakita ko naglakad na itong palabas. Tumayo ako upang sumunod kay Austin. Miss Aubrey! Pagtawag sa akin ni Daisy. Lumingon ako dito na nakataas ang kilay. Huwag mo naman masyadong asarin si Lord. Ikaw rin, baka mapuno si Lord. Ibalibag kang palabas ng bintana ng kotse. Wika nitong nakangisi sa akin. Tumaas ang kilay ko sa sinabi nito. Ang sabihin mo, pikon lang ka sa Lord mo. Wika ko pa sa babae sabay talikod upang sundan si Crayola. Baka magalit na ito ng tuluyan kung pinaghintay ko na naman. Nakita ko itong nasa loob na ng kotse. Nagmadali akong pumasok sa loob ng sasakyan. Nakikita ko pa rin ang galit sa mukha nito. Walang imik din ito nag-drive ng kotse at tumigil kami sa di kalayo ang hotel. Tumingin sa akin sa Austin. Kailangan mo lang ilagay sa kanya ang tracking device na ito at pwede ka na umalis. Pahayag nito. Kinuha ko ang ibinibigay nitong maliit na tracking device. Lumapit ito sa akin at may inilagay ito sa tenga ko. Dito mo maririnig ang lahat ng sasabihin ko. Wika pa nito. Mag-iingat ka, Aubrey. Wika nito.
Nagulat ako nang bastan lang akong hinalikan sa labi. Malalim ang halik na ibinigay nito sa akin. Kung sakaling mailagay mo agad, umalis ka na at bumalik dito. Maganda ka na dahil palabas na sila. Bulong nito. Tumango ako at lumabas na ng kotse. Mabagal lang ang ginawa kong paglakad dahil alam kong dito rin dadaan sa tapat ko, Sir Ray Dizon.